Magandang araw sa inyong lahat mga bro. So ngayon araw ay home service tayo dito kay bro. Napakadaming pisa dito ni bro. Sa lahat naghahanap dyan ng mga parts ng mga Pantra, CB1, may mga Kawasaki dito bro. CT125, ayan. CT125, 100, CB125, 110, Supremo, ayan. Mga CG na makina TMX. Lahat may papel sa iyo. Ayun, lahat yan may papel mga bro. Ano? Nagbenta pa. So ayun, meron tayong gagawin dito mga bro na isang CB125. Ang issue nito ay maingay, tapos itong bolt daw na ito mga bro, ito, yung sa cams natin, pagka hinihigpitan, ay umandar. Pag niluwagan, naandar. Right, subukan natin ha. Yan, nakaon na siya. Pag in-start, nalubat pa. Ito natin. Yan. Start. Ay, nalubat pa nga ni. Yan mga bro, basta ganon. May charger ka ba dyan bro? Wala. Ayun lang. Sayang mga bro, di nyo maririnig. Lubat na siya. Pag gaganyan, lubat na yan mga bro. Pero mas maigi mga bro kung napakinggan nyo yung tunog ng kanyang makina kasi medyo malagapak, maingay siya. Pero mukhang nasa taas lang naman yung tama niya. Okay, so yan mga bro. Bago natin umpisahan yung ating video, yung mga bago pa lang sa ating channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated pag mayroon po tayong mga panibagong videos na gagawin. Kung makikita nyo mga bro, bali kalas na yan eh. Kalas na yung side, yung radiator. Nakakalas na yan. Kasi nga, ito yung naging diagnose dito mga bro. Itong bolt na to, ayan, maluwag siya ngayon. Oh. Kaso nalubat lang yung battery, umaandar ito. Kaso, pag hinigpitan to, namamatay. Ayan. So, ang kaibahan pala nito mga bro sa version to, ayan, oh, yung cam loop niya dito, iisa lang. K56 yung makina nito. KPP yung ano, yung mga B2 mga bro na makina eh. Ayan oh. So, siguro, ang gawin natin dito. Bro, charge kaya muna natin saglit. Charge natin. Pwede mo na-charge. Oo, kahit nakasaksak dyan. Hayaan mo na. So, bago ko kalasin mga bro, pakita ko muna sa inyo, ano? Para magkaroon kayo ng idea. Pero meron tayong ano mga bro sa TikTok or sa Facebook, yung tunog ng andar niya kasi kanina hindi pa siya lubat eh. Ngayon nalubat eh. Yan oh. Ayan bro, motor. Gamitin mo ko. Hindi ako, dyan lang, malapit lang. Ah. Yan. So, mamaya mga bro, no. Abangan nyo kasi gagawa tayo ng mga basic na mga tutorial dito. Pero hindi yung detalyado. Ano mga bro, kasi alam nyo naman, nasa home service po tayo. Kapag home service, medyo limitado yung oras natin. Yan. Yung mayari nito mga bro, yan, nagagawa rin siya ng motor. Pero nakapokus siya sa parts out. Ayan, kaya ako naghahanap kayo dito ng mga pyesa. Marami siya dito. Puro pang Pantra lang. Ayan. Okay. So, kakaiba yung problema nito. Susubukan natin ito mga bro kung ano. Kung magagawa natin ng parang. Kasi medyo maingay talaga siya mga bro eh. Ulitin niya natin. On. On. Start. Ayaw. Lubat na talaga siya. So, bago ko kalasin, gusto ko marinig nyo muna kung ano yung hatol nyo dito. Ulitin ako ang ano nito mga bro, version 3 Honda CBR na B3 po ito. Dito mga bro, napansin ko dito. Ayan o. So, ito mga bro ay nabunot na rin ito, ano? Ayan. Ayan o. Mapapansin nyo yan pagka may mga gasket maker. Yan o, nabunot na ito. Tapos naka-manual. Bro, hindi mo pa nabunot, di ba? Hindi ba? Hindi pa nabunot. Pero ito nabunot na ito, bro. Alam mo yan, sa unang may-ari. Oh. Ano na yan? Gasket maker yung mga yan. No? Oh, sa una siguro may-ari. Tapos naka-manual tensioner. Parang pang Wave 125 ba? Ayan, naka-manual siya mga bro. So, malalaman natin yan. Malalaman natin yan mga bro. Tapos ito, pang ano to bro eh. Maka-convert na eh. Convert na ito. Ano naman naisip? Hindi na lang naghanap ng pang ano talaga. Ito yung mga bro. Pero yung gagawin ko pag hanapan ko kaya. Malupit ang gumawa nito. Pang ano to eh. Sakto pa tayo. Magaling pagkakatirada tayo. Ito mga bro. Eh kakay yung mga kakay mga.
Malulupit talaga mga mekaniko, ano? Ganyan na yun eh. Ngipin. Sakto sa ngipin din naman eh. Kasi napaka ano niyan mga bro, yung bilang ng ano, yung bilang ng ngipin dun sa dulo. Malupit ah. Parang pang ano ah. Parang sinukat eh, no? Pati yung level Pang ano na kaya to? Galing din eh. Tornilyohan dito, nilagyan lang ng ano dito. Yung normally dito nakakabit yun. Maliit lang yung starter nito mga bro ng Parang CBR. pang Supremo yata yan. Ito, ewan ko lang. Kamukha nga. Estimate ko parang Supremo. Parang Supremo nga. Kamukha. Aha, ano pa ba? Yun lang. Tapos, malalaman natin. Ito bro, ito. Mukhang bago to bro eh. Ito, holder. Ay, hindi ko lang alam. Ganyan na kasi. Mukhang bago eh. Ibang kulay niya. Oh. Alayo ng kulay niya. Oh. Makinis na. Hmm. Oo nga. Baka pinunta na dami. Bago, mukhang bago. Malalaman natin. Kasi kung may pang nagagana eh. Okay naman. okay Ito, clutch. Okay ito. Bago ang mga ano. Hindi umabot ang New Year. Nung New Year ko sana ano yun eh. Bibiratin. Gideon! Aha. Katsaksak na to bro. Ah, Yan. Tingnan ko nga. Mamaya konti. Ay, malakas yung charger ah. Yun. Yan mga bro, mandar na oh. Maingay mga bro. Maingay. Kita niyan. Napakaingay niya mga bro. Narinig nyo? Medyo maingay. So, ang gawin natin, kalasin muna natin ito mga bro. Narinig yung mga bro yung andar, medyo maingay siya. So, ang gagawin natin dito mga bro ay bubunutin natin to, ano? Kasi, check natin mga bro yung camshaft nito. Dapat yan. Kahit walang timing chain, pag inikot natin yung, ayan, yung cams, pag inikot natin yan, free wheel yan, hindi siya makunat. Kasi once na makunat yan, ganoon na mangyayari. Pwedeng mahirapan yung starter, mahirapan yung makina, yung crankshaft na paikutin siya. Or, ang isa pa, pwedeng mag-cause ng overheat. Kasi, pag sikip na sikip to, ayan, kasi wala namang bearing to eh. Yan, kagaya ng mga Raider. Ayan. Wala pong mga bearing yan. Saktong-sakto lang talaga to. So, pag masikip yan, naipit, possible na mag-cause ng overheat. So, susukatan natin. Ayun o, may napansin niya ako dito. Magkaiba na sila. Pwedeng bago yung cam holder na ito. Okay, so malalaman. Buksan muna natin. So, mamaya, update ko kayo kapag nakalas na natin to. Update tayo mga bro dito sa ginagawa natin. Bali, nakalas na natin yung makina. I mean, naibaba, hindi pa natin nakakalas. Dito mga bro, meron ako napansin agad. Ayan. Lagyan natin ng flash ha. So, doon sa mga nagtatanong ng makina ng K56 mga bro, yung timing niya, ayan. Kung makita kayo, mayroon kayong dalawang mark na makikita doon. Isang F, ayan yung firing. Tapos yung T, ayan yung timing mark natin. Ayan o. Kita ba? Or, hindi ano. Ayan, kitang-kita na yan mga bro. Ayan o, di ba? May dot dito, kailangan nakatapat sa T. Tapos dito sa taas, wala mga bro. Dito sa taas, ayan. Ito, meron dot dito sa gitna. Dapat nasa gitna yan. Ito. Oh, kikita nyo na ba? Kikita nyo na ba ang diferensya? Malayo itong isa. Oh. Ito, yung X. EX, exhaust. IN, intake. EX, baka maligaw kayo. Kung makita nyo mga bro ito, hindi siya pantay yung IN. Nakalubog yung IN. Oh. Ayan. Tapos pag binilang nyo to, dapat 16 din. Kagaya ng Raider. Ayan. Sa FI, 15 siya. Dito sa K56, 16 din. Pero bilangin natin ha. Tignan nyo mga bro. Sobra to mga bro. Sobra. Di naka-timing. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ito pan 17. Nakatapat. Tapos nakalubog. Nakalubog yung IN. So dapat, ang mali dito, ito dapat ay naka-ano dito. Yung intake natin, parang naka-delay. Okay, delay siya. Ngayon, para ma-confirm, tingnan nyo sa likod, mga bro, mayroong mark to. Ayan o. Ayan o. Ito, tama. Okay, tama. Nakatama siya. O, kita nyo naman, pantay. O, kumpara nyo dito sa kabila. Sana. Ito. Ito.
Ito nakalubog, di ba? Lubog. Ito pantay. Ito lubog. So mali. Ay. So kakalasin natin mga bro. Kakalasin natin to. So ito lang. Itong mga 10mm na yan, tanggalin lang natin. Tapos meron dalawang 10mm pa dito sa ilalim yan. Okay? Merong 10mm pa dito sa ilalim. So bunutin muna natin. Update ko kayo mamaya. Update tayo mga bro dito sa ginagawa natin. So bali mga bro, nabunot na natin ano. So meron ako mga nakita dito mga bro. Ayan. So kung nakita nyo, bali bagong bunot po ito. Ayan o. Kita nyo ba yan? So linagyan ng mga gasket. So hindi po advisable. Ulitin ko ano. Ayan okay, 56. So hindi po advisable yung mga coolant. May mga coolant. Lahat. Sniper, mga click, mga NMAX, Aerox. Lahat ng may water cooled. Hindi po yan advisable na maglagay ng Betagre. Ano? Kasi medyo masilan po ang ano. Medyo masilan po ang gasket nito. Kasi tinan nyo, dito langis na daan. Dito langis. Piston. Tapos ito, coolant na. So once na magkaroon ng ano dyan mga bro, kailangan palit bago talaga yan ano. Ayan, palit mo. Halimbawa, kung ngayon ginawa nyo, tapos halimbawa, bukas binunot nyo, pwede siguro yung gasket na yon bago pa lang. Pero pag matagal lang nakakabit, lalong ginamit na yung motor, hindi na po advisable. Maliban na lang nasa bundok siguro kayo, pwede pang tiyagaan. Kung wala naman kayong mabili ano. So yun lang. Hindi po advisable ha. Ayan o, kagaya nito, gasket, punong-puno. Okay, sablay po yan. Tapos dito sa head, binunot na natin mga bro. Ayan. So dito meron ako napansin. Kulang ng isang shims. Ayan. Kulang ng isang shims to. So maghahanap muna tayo. Meron naman daw dito si brother. Tapos susukatan natin. Diba? Ayan. May mga gas-gas oh. Gas-gas. Gas-gas. Ayan. Mga gas-gas. So ang gawin natin technique dito mga bro. Ito yung cams niya. Alright. Ito yung cams niya. Meron naman nakalagay dito yan. EX. Ayan oh. Labo? EX. Ibig sabihin, exhaust. Diba, dito yung problema niya. Nahihirapan daw siya pagka hinihigpitan to. Yan. Ang gawin muna natin dito, temporary. Ilalagay natin to dito. Right? Pensya na kayo mga bro ha. Kasi isang kamay lang yung ano natin. Tagahawak ng cellphone. Tapos ano. Kaya medyo magulo yung video natin. So, ilagay natin tong holder. Ilagay natin tong cam holder. Ayan. Meron din ano to. Mark. Ayan. Exhaust. Ilagay natin yan. Tapos tingnan natin kung ano, higpitan natin. Tapos tingnan natin kung tingnan natin kung saan siya mahigpit, no? Para malaman natin mga bro ang pinakasala rin ng motor na ito. Yan. Tapos lagay natin yung mga bolt, mga tornilyo niya. Ayan. Oops, mali. Ayan. Lagay natin para makakasa natin siya. Kailangan pag iniikot-ikot natin tong ano, cams, kailangan maluwag siya. Hindi siya mahigpit, no? Ay, pumasok pa. Ayan, ilagay muna natin dito. Kahit naman ano, kahit naman wag lahat, pero pakita ko lang muna sa inyo, lahatin natin. Okay, higpit. Ano ba yan? Mahirap pag walang taga-video ah. Higpit. Yan. Higpit. So, tama na to. Tapos, yan, higpitan natin. Yan, higpitan natin. At, yan, higpitan natin. At, isa pa. Higpitan natin. Yan mga bro. Diba, mahigpit na siya lahat. So, pag inikot natin to, ayan o. Dapat ganyan siya. Pre-wheel siya. Ayan. Okay yung intake natin. Yung exhaust mga bro, ayan o. Napakakunat niyang ikutin. Ayan o. Okay? So, ang gagawin natin dito mga bro, hasain natin to ng grinding compound muna. Lagyan natin ng grounding compound tapos para mahasa natin. Okay? Ganun ang technique natin na gagawin dyan. So, ito lang. Grounding compound, lalagyan nyo dito. Tapos sasahasain yung ganun para matanggal yung mga dumi at maging smooth yung ikot ng ano. Maging smooth. Ayan, napakakunat na. Maging smooth yung ikot ng camshaft natin. Madali lang yun. Update tayo mga bro. Ano? So, bali, ayan, tapos na natin yung head. Ayan, o. Diba? Malambot na po yung head. Ayan, o. Malambot na yung kanina. Masikip siyang ikutin. Ngayon,
Malambot na po yan. Tapos, ito mga bro, sa totoo lang palitan ng shims. Kasi ito, yung exhaust, kumiklearan siya ng 18 o 0.20. Ano? So, medyo malaki po yun. Ay, sa intake. Dapat nito hanggang mga kahit 15 lang sana para smooth na smooth. Tapos ito mga kahit 20. Ayan. 0.20. Pero pwede na yan. Basta papatahimik natin ng kaunti at pagka hinigpitan natin, umandar pa rin siya kahit nakahapit ng 4 na bolt na to. Okay? So, tapos, tayin lang natin mga bro yung gasket. So, gagawa tayo ng part 2 dito sa ginagawa natin. So, sa ngayon mga bro, siguro hanggang dito lang muna yung video natin. Abangan nyo yung kasunod na part. Gagawa tayo ng part 2 dito. Okay? Update tayo mga bro dito sa ginagawa natin. Ayun, kung nakita nyo, umandar na po yan. Mainit lang dito sa loob. Dito sa labas. Hey. Bro, tapos na? Hanggang mga Spencer. Ayo, sumandar na mga bro. Inabot nga lang tayo ng gabi. Oh. Hihi.